Ka na doon, ha? Pulilan, ha? Yan. Napagod ako. Nakita ko yung tights. Malaki. Sige, sunduin kita. Laki. Parang, yan, nagtatights Brad eh. Mas mataas pa sa tights mo. Grabe ito eh. Tapos nakalagay food, 1,000. Food. Nakalagay lahat food, 1,000. Oh, pinanggasolina ko yung 500. Food ng kotse eh. Kailangan din kasi ng kotse yung food. Tagal na akong inuutakan ni Robert eh. Yan. Okay na to, yan. Yan. Welcome po sa ating church. Sino po ang masaya nandito siya ngayon? Ay, Diyos ka. Pero sampalin mo nga yan kung totoong sige. Amen. Tayo po ay masaya at nandito tayo ngayon. Yung iba po wala dito, yung iba nasa Japan. Yung asawa ko po ay namatay yung kanyang tito na parang stepfather po niya. Nandun kami sa sign of the crime. Scene of the crime pala. Iba na. Scene of the crime. Yung puro dugo yung pinto. Kaya shocking pa sa akin dahil ako yung nagbukas ng pinto at ako yung nagsara ng window. Pero ganun po ang buhay. 'Di ba? Mabilis. Sabi mo sa katabi mo, mabilis. Kaya wag ka nang makikipag-away. 'Di ba yung asawa mo, wag mo nang awayin kasi mamamatay din. Yung kaaway mo, wag mo nang awayin. Bakit? Mamamatay din. Totoo ba? Sino dito 100 years sa buhay? Wala naman eh. Kaya wag ka na makikipag-away kasi mamamatay ka din. Pero totoo, di ba? Gusto mo na ba? Di pa. Yan. Ang ating pag-uusapan ay about obedience. Sabihin nyo nga na malakas, obedience. Yan. Alam ko kaya nagpaiwan si Mami P dahil ako preacher. Mawawalan ako ng audience pag wala si Mami P. Obedience. Gaano kahirap at gaano kadali ang obedience? Sabi sa military police, sa C-80, sino dito nag-C-80? Yan. Ano yung C-80? Ano po yun? Meow! Meow! That's yung dog. C-80? Cadet? Ha? O, ano yung C-80? O, ha? Ano pa? Citizen Army Training. Wow! Sayang wala akong regalo. Tama. Mukhang officer to ah. Yung nag-preach po nung Sunday, officer din po yun. Kami magka-batch na sa C80. Meron kami laging sinasabi pag nagre-reklamo ka, obey first before you complain. Nung kami po ay kalbo, yan kalbo. Di ba si 80 kalbo kami noon. Tapos may nagmagaling sa amin na nagtira ng buhok, kutsara. Kaya ganun pinagupit sa amin. Lahat kami kinabukasan puro kutsara. May sabi sa amin, obey first before you complain. Nung nakapila kami, sabi Max, ang sabi nung officer ko, natatandaan niyo yung postcard na yung maglo-load ka tapos naka-card. Yung may mga picture na doon. May mga doon pusa, may aso, ganun. Sabi sa akin ng officer ko, nasa JL kami sa prayer garden. Di ba may mga poste-poste doon? Sabi niya, ligawan mo nga to. Yung pusa. Paano ko niligawan yung pusa? Matindi doon talaga. Ligawan mo. Yun yung mga mababangis na officer. May mababangis na officer. Isip ako, paano ko niligawan? Yes, ma'am. Meow, 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 meow. Meow, meow. Meow. Ma'am, sumagot po. Kami na po. Ba? Kasi pag nagreklamo ka, may kalalagyan ka. Minsan po, pinarusahan ako na wala akong alam. Yung pina-squat ako, sa JL po may mga folding chair. Yung folding chair kahoy na may bakal. Tapos 5 ganon. Every tanghalian, hindi ako kumakain. Kaya napakapayat ko po nun. Tanghalian, pinaparusahan lang ako. Tapos tinatanong ko bakit. Sabi ng officer ko, alam mo ko bakit? Ma'am, hindi po. Alamin mo. Wow. Hindi ko ganun ako. Ano yun? Every lunch. Pagkatapos ng lunch, papasok na ako kasi tapos na yung break eh. Hanggang sa tapos na yung initiation, pagkatapos nun, alam niyo siya yung pinakamagaling na officer sa JL. Alam mo bakit kita pinarusahan? Tapos nilabas niya yung sword niya. Sa iyo ko pamamana yung sword ko. Siyempre, taray yun. Wag gano'n, di ba? Taray.
Pero bakit ba kailangan mag-obey? Bakit kailangan nating sumunod? Ano na yung obedience? Compliance with an order, request, or law, or submission to another's authority. Merong mas mataas sa iyo na nag-uutos, kaya ka sumusunod. Sabi po sa Hebrews 11:8, it was by faith that Abraham obeyed. Sino daw po yung bida natin ngayon? Si Abraham. Sino po dito nakakalala kay Abraham? Lincoln. Si Abraham. Si Abraham po ay ama ng pananampalataya. Pero sumunod siya. Ito yung mahirap na ginawa po niya. At ito po yung isa sa character sa Bible na gustong-gusto ko. Di ba yung sin? Ano yung sin? May anak siya. Sacrifice of Isaac. Ano yung hawak niya? Sword. Pinalitan ng mami. Knife lang. Kasi pag sword, parang haba. Parang takot si Isaac nung pag nakita pala yung sword eh. Alam niyo yung butcher? Nakita kayo ng butcher? Butcheron. Sarap, di ba? Yung butcher, marami yung knife. Pag ikaw pala ay kakatayin, hindi lang isang knife. Di ba? Meron sa balat, meron pag hiwa-hiwalayin mo, meron sa buto. Ang pagsasacrifice pala nun, ganun. Marami siyang knife at pipira-pirasuhin yung balat mo, yung katawan mo, para i-sacrifice. Kasi tatanggalin yung mga buto eh. Tatanggalin yung laman loob, yung laman loob. At si Abraham, prepared. Bubungkalin natin yung istorya. Sabi sa title nung verse, sinubok ng Diyos si Abraham. Sino po dito, itong week na to, parang sinubukan ng Diyos? Naku, dami. Parang, ito yung lagi kang sinusubok ni Lord. Lord, ako na naman. Di ba? May ganun, di ba? Yung katatapos ng kamukha nung namatay kila niya, may namatay po sa kanila Monday, I think Tuesday. Tapos kahapon may namatay na naman. Tapos sabi ng tita niya, Lord, bakit lagi? Ililibing pa lang ngayon, 10 o'clock. Ay, 11 na pala, alis na po ako. 10 o'clock ililibing. Tapos kahapon may namatay na kamag-anak din. Di ba, parang, Lord, parang lagi na lang. Sabi sa 22, sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, sabi niyo nga, Abraham. Ano yung sagot ni Abraham? Here I am, the one that you love. Sabi niya, here I am, Lord. He replied. 2, then God said, take your, mas malakas. Ulit, take, yung yellow. 1, 2, 3, go. Your only son. Pag ikaw sinabihan ng Dorsel, di ba? Hindi, ikaw daddy. Pag sinabi ka, take your wife. Lord, ngayon din. Di ba? Ay, sabi sa'yo, Lord, take your son. Ano sabi mo? Lord, take my wife? No. Take my biyanan? Parang biyanan yung narinig ko, Lord, eh. Okay, take my neighbor, yung alas 12 ng madaling araw, nagbibidyoke pa. No? Hindi. Sabi ni Lord, your only son. May kasunod. Ano yung kasunod? Nako! Whom you hate. Naku, si mami siguro nakatali na yan. Whom you love. Hindi lang pa sa i-sacrifice, kundi isa-sacrifice mo, whom you love. And imagine do, hindi lang po si Isaac ang anak niya. Sinong anak niya? Ishmael. Pero sabi dito, take your son, your only son. Bakit? Kasi yung favor na kay Isaac eh. Wala dun sa isa. And go to the region of Moriah. Sacrifice him. Malinaw malinaw yung papasabi nun. Sa ibang salin, kill him. Kung ikaw yun, no? Kill Obed. Wala na next Sunday, wala na to. There is a burnt offering on a mountain, I will show you. 3, early in the morning, early in the next morning. Pag ikaw, ready ka na, Dorsel, na i-sacrifice yung anak mo. Kinabukasan, sabi ni Lord, bukas i-sacrifice mo. Ano gagawin mo? Ikaw na lang? Ayaw ni Lord, sabi ni Lord, whom you love. Alam ni Lord, huwag mo akong lokohin, hindi ikaw si Tristan. Kinabukasan, anong gagawin mo? Sino dito yung pag inutusan kinabukasan, sumusunod agad?
Dito si Abraham, early in the morning. Ikaw kung ako yon, kung ako po yon, late. Siguro hindi na ako magigising. Kung si Uno, diba, bukas i-offer mo si Uno. Tapos sabi mo, ginigising ka ni Lord, hoy, gising na. Ah? Parang wala akong naririnig, Lord. Di ba? I-delay mo. Bakit? Whom you love eh. Sana ko yung black sheep na anak mo. Hindi pa sinasabi ni Lord na i-offer, in-offer mo na. Di ba? Pag may black sheep kang anak, Lord, sa'yo na. Ito, yung iyo na. Pero whom you love, ang ganda ng ni Lord eh. 4. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. Nakita niya yung lugar na pag-aalaya niya kay Lord. Siguro kung ikaw yun, no? Tumutulo na yung luha mo. No? Tapos, uwi na. Uwi na tayo. Kasi nakita mo na, totoo yung lugar eh. 5. He said to his servant, stay here with the donkey. 6. Abraham took the wood. Sigurado na lulutuin talaga. 7. And Isaac spoke. Sabi niya, Father, nasan yung iaalay? Kung ikaw ang tinanong ng anak mo, ano ang gagawin mo, Kuya Dennis? Iiyak ka na lang, no? Uluha. Siguro iba, tinanong, Tay Hector! Tinanong siguro ni, nasan yung iaalay? Hulaan mo. Hula, medyo malaki siya, medyo matangkad siya, tapos lalaki siya. Tapos medyo matipuno. At dalawa lang tayo rito. Di ba parang, ikaw yun, kung ikaw yun, alam mo naman na ikaw yun eh. Di ba kung ikaw si Isaac, alam mo na yun. Kasi, where is the lamb? Where is the lamb? Yung kanta na ito ng Black Eyed Peas eh. 8, Abraham answered, God himself will provide. Grabe yung faith ni Abraham. Sa ibang salin, God will provide. Kung sa mga pangyayari sa buhay po natin, hindi po natin alam nangyayari, God will provide. Kung ikaw yung nandito ngayon at kailangan mo nung marinig, sinasabi sa iyo ng Panginoon, God will provide. Kung wala kang nakikita na blessing sa paligid mo, ang sabi ni Lord sa iyo ngayon, God will provide. Amen ba doon? And the two of them went on together. 9, nag-build po sila ng altar and he bound, tinali na si Isaac. Hindi rito nanlaban. Wala dito yung tokhang eh. Nanlaban. Binarel. Ito, he laid. Nahiga. Walang bunganga, walang retaliation, kundi sumunod. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. Seryoso kaya si Abraham, napapatayin niya si Isaac? Kasi dito, he took eh. Di ba yung knife? To slay. Nakita mo na yung yung papatay na. Nakaakma na. At nakita ni Lord seryoso si Isaac. Iba yung verse. Iba ata yung verse. Si Abraham. Paano yung pwesto? Yung force. Kasi hindi, ang dapat niyang gawin, sa unang saksak niya, puso agad. Patay agad. Ang hirap nun, pag sinaksak mo, ay mali. Ay mali. Di ba, tirahin mo na tayo. Di ba? Kailangan sa unang ganyan, patay na. Para wala nang usapan. And nung gaganyanin niya na, imagine yung gaganyanin niya na. Ito nangyari. But the angel of the Lord called out to him from heaven. Ano sinabi? Pag galing ng heaven, gaano kalakas? O ulit, sabi niya. Wala. Galing impyerno yung boses niyo. Yung malakas. 1, 2, 3. Yan. Dalawa. Napagod pa sa Abraham. Abraham, nakaganyan ako. 1, 2, 3, go! Mahina. Galing laro langit eh. 1, 2, 3, go! Nagulat si Abraham, nasaksak tuloy. Ako, Lord, sorry, nagulat ako eh. Nasaksak, patay yun sa Isaac. Sabi ni Lord, sabi uli ni Abraham, pangalawang salita niya, here I am. Ano yung unang sinabi niya? Here I am. Ngayon, here I am. Do not lay a hand on the boy.
6 lessons from the life of Abraham. Number 1, Abraham was ready to obey. Sabi po sa Genesis 22:1, "Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, 'Abraham,' and he said, 'Here I am.'" Gaano po kahirap sa atin na magsabi kay Lord, "Lord, here I am." Pag walang magpipreach sa midweek, sino pwede mag-preach sa midweek? Sino yung maririnig yung, "Here I am"? Pag sinabi na, wala sila pastor, sino pwedeng mag-take charge? Here I am. Hoy, here I am. Here I am. Pero nakaturo ko sa iba. Why was Abraham willing to sacrifice his son? Nakita nyo, walang usapan kay Abraham saka kay God. Napansin nyo? Ang laging, Lord, "Here I am." Kay Abraham, "Here I am." Hindi yung, "Lord, baka naman pwede si Ate Cora." Gets nyo? Sino dito yung pag may nangyari sa family, lagi magsasabi, "Uy, sama mo naman sa prayer. Uy, sama mo naman sa prayer." Hindi ka ba sanay mag-pray? Gets? Gets nyo? Okay lang yun. Okay lang naman po yung pero ikaw dapat una kang natutong mag-pray. Alam mo na yung answer ng Panginoon. Hindi yung kailangan pang merong third person para ipag-pray ka. No need. Direkta nga tayo kay Lord. Ang tanong, $1 million question. Why was Abraham willing to sacrifice his son? Meron mong pwedeng sumagot? Bakit si Abraham willing niyang isacrifice si Isaac? Mami P, from Japan. Mami P. Oh. Ano niyo kay Mami P? Hi daw, hi. Kilala niya si Lord. Ito yung sagot. Because he heard it from God. Narinig niya mismo sa Diyos. Kaso minsan sa atin, kaya tayo nahihirapan na sumunod sa Panginoon, marami tayong ibang Diyos. At yung ibang Diyos, ang tawag natin, extra Diyos. Ayun ba, tagal. Tagal mo kayo, hindi nag-i-sting to, puro sting, cobra. Yung iba, di ba may mga extra Diyos? Ano sa atin? Tandaan nyo, si Abraham alam niya yung tinig ng Diyos. Ang mahirap sa atin, kaya hindi tayo sumusunod, hindi tayo sigurado kung si Lord nga yung nagsabi. Kasi hindi ka nagbabasa ng Bible. Kanino kang boses nakikinig? Sa asawa mo, isang salwa. Si daddy. Or sobrang busy mo, di mo na madinig yung tinig ni Lord. Ouch. Sa sobrang dami mo, sa sobrang laro mo ng ML, sobrang laro mo ng cash on delivery, ano yung COD? Call of Duty pala. Wala ka nang madinig. Wala ka nang madinig. Abraham was fully convinced that God had spoken to him. Ano ibig sabihin ng convinced? Sure. Sure na. Sigurado siya na si Lord yon. Ang problema sa atin, sa sobrang dami natin ginagawa, hindi na natin ma-distinguish kung si Lord nga yun, o demonyo, o sarili mo. Ang word lang natin dapat ay, "Lord, here I am." Sabihin nyo nga. Mas malakas. Ano ibig sabihin ng "here I am"? I am ready to serve you and do your will. Marami dito nagsabi, "Lord, here I am." Pag sumunod na, parang mas maganda tong suggestion ko. No, parang, di ba, minsan marunong pa tayo kay Lord. Tama po ba? Pag may ginawa si Lord, gito, manampalataya ka lang na gagraduate ka. Gagawa ka ng paraan. Sabi ni Lord, stay ka lang. Kasi nangyari po sa akin yan eh. Ulitin ko lang, nung college ako, di ba? Dumating kasi sila Jake, galing Japan. Tapos nagkwentuhan kami. Kasi siya yung dahilan. Kilala niyo ba si Jake? Si Jacket?
Siya yung dahilan kaya hindi po ako nakagraduate ng college. Na hindi ako makakuha ng diploma. Dahil sabi niya, merong tutulong sa atin sa ROTC. Na siya maglalakad sa siya na maglalakad ng ROTC natin. Pagdating nung 1 week na lang nung graduation ko, walang nangyari. Hindi ako natuloy kasi police pala yung kausap namin, army pala yung ROTC. Lunes hindi ako nakagraduate. Lunes, linggo yung graduation, Lunes di ba hindi ako hanggang sa fast forward Friday, bigla akong tinawagan, tapos mali pa yung toga na ibigay sa akin. Mga ganun, pero nakagraduate ako. Wala akong TOR. Nung bumalik ako sa MCU, sabi ng MCU, 4 na RO wala ka. Sabi mo sa akin, 4 na RO wala ka kasi 4 po yun. Imagine mo 4 na subject yun. Wala ako. Ano mo sabi sa akin nung registrar Atilea? Swerte ka. Kahit di ako naniniwala, swerte, malas yun. Sabi naman, swerte ka. Wala ng ROTC ngayon. Bakit, Lord? May pinatay si Lord para mawala yung ROTC. May namatay po kasi. Tapos, inabandon yung ROTC, kaya nagkaroon ng NSTP. Imposible mangyari sa akin. Pero sabi sa Lord, stay ka lang dyan. Sunday, tumugtog ka. Nung una, alam niyo, yung una, nagtatampo ako kay Lord. Bakit? Lord, sana na pumasok na lang ako ng linggo eh. Wala na sana akong problema ng ROTC. Alam niyo, piniremind sa akin ni Lord, sa tuwing makikita ko yung TOR ko, meron akong 4 na 5. Pero sa tuwing nakikita yung 4 na 5, nakikita ko yung glory ni Lord dun sa 4 na 5. Na dati, curse sa akin yung 5. Pero nakikita ko yung 5, tapos meron akong TOR. Wow, si Lord na yun. Amen. Talk to God daily. Huwag niyo pong isasama si Lord pag malala na yung problema. Sama niyo si Lord lagi. Lesson 2. Abraham obeyed God when it did not make sense. Naranasan niyo na yan? Yung inutusan ka ni Lord, parang walang kwenta. Yes? Ito, ano sabi ni Lord? If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek. Sino dito nakapag-away na sinampal sa kanan? Ito pa yung kaliwa. Wala, di ba? Pero sinabi ni Lord, pag ikaw sinaktan, nang sinampal ka sa kanan, ibalik mo yung kaliwa. Wow, Lord, bakit sinabi mo yun? Ito pa, sabi ni Lord, give and it will be given to you. Sino po dito, pag nagbibigay, talagang all out kay Lord? Mahirap, lalo na pag wala kang pangkain kinabukasan. Totoo po ba? Kami lang po ba yung kinakapos? Kami lang? Yes, kami lang. Di ba? Pero sabi ng Panginoon, pag nagbigay ka, ano sabi? Siksik, liglig, at umaapaw. Paano kung magbibigay yung wallet mo nga walang laman? Alam mo prayer ko, Lord, kung kaya mong hatiin yung dagat na pula, yung wallet ko kaya mong hatiin din. Dagat na pula kaya niya, yung wallet mo pa kaya. Ano pa? Love your enemy. Sabi mo sa katabi mo, I love you. Di ba sabi ni Lord, parang pag ikaw, Ate Emma, narinig mo yan sa Bible, nakita mo, love your enemies. Ano gagawin mo? Pupunitin mo yung Bible, ba't meron to yan? Lord, parang nagkamali ka rito. Di ba? Kasi mahirap pong mahalin yung kaaway. Tama po ba? Lalo na kung asawa mo, araw-araw, kita mo rin. Promises of God. Ito yung nangyari kay Abraham. Tingin po kayo rito. Ang daming promises ni Lord kay Abraham. Sabi niya, nakikita mo yung mga sand? Yung mga descendant mo, ganyan kadami. Ano pa mga pangako sa kanya? Kay Isaac, manggagaling yung seed. Yung descendant. Ngayon, ang daming pangako kay Abraham, tapos sasabihin ni Lord, kill him. Kaya ang gulo. Lord, sinabi mo yun, tapos iba yung pinapagawa mo sa akin. Ang ginawa po ni Abraham, alam mo po ibig sabihin ng Abraham? Dahil pangalan niya dati, Abraham, tapos naging
Abraham. Una, Abraham, exalted father. Tapos, Abraham, father of multitude. Wala pa ito inuutos sa kanya. Sabi sa kanya, ito, Abraham. Nung huli, Abraham, tapos naging Abraham, father of multitude. Tapos papatayin ko yung anak ko. Dati Abraham, tapos naging taga Pampanga, nagkaroon ng ets. Abraham. Pilipino na, Abraham. Ang hirap sa isipin na, nung una medyo okay pa, exalted father. Pero nung binago ni Lord yung pangalan ko dito sa verse na to, naging father of multitude, tapos papapatay mo sa akin yung panggagalingan. Kung may pinapagawa sa'yo si Lord na parang imposible, magtiwala ka kasi si Lord yun. Imposible yun eh. Isaac had no children. Kasi bata po siya nito eh. The dilemma, hindi na mangyayari yung mga pinapagawa niya, yung gagawin ni Lord sa kanya kasi papatayin niya na yung anak niya. Alam niyo po, huwag mong problemahin ang problema ng Diyos. Minsan po, pinoproblema natin yung dapat si Lord na. Pag alam mo na hindi mo na kaya, Lord, ikaw na. Huwag mo na kayaan ang pamilya mo, na hanggang ngayon hindi mo maayos-ayos. Pa sa Diyos mo. Yung finances mo, hanggang ngayon, hindi pa lumalago. Pa sa Diyos mo. Kami po, nanggaling kami dyan. Walang-wala rin kami. Kila mama, di ba, yung mais, nagbebenta lang kami. Pero tingin nyo kami ngayon, naka-Amerikana na ako. Oh, nauto ko naman kayo. Ano nyo po, kahit wala pang nangyayari sa life ninyo, hindi po ibig sabihin walang ginagawa si Lord. Tandaan nyo yan. Kung walang nangyayari sa paligid ninyo, hindi po ibig sabihin walang ginagawa si Lord. Kung ngayon nahirapan ka, may ginagawa si Lord. Stop complaining. Minsan una tayo bakit din? Si mama, pag yan binigyan mo ng gamit, puro complain. Binigyan ko ng TV. Ano ba? Kilit-lit. Wala ka na, bawi mo yung TV. Para puro, minsan nakakita na kayong pag kumakain ng pansit. Binigyan mo na ng pansit ha. Ano ba itong pansit na ito? Kulang ng carrots. Walang soy sauce. Hindi niya na masarap. Hindi niya makanin na masarap eh. Hindi ko sinasabing si mama yun ha. Yung binigyan mo na ng lengwa, ano ba to? Walang dila. Siyempre lengwa. Kahanapin mo talaga yung dila. Nag-gets mo ninyo yun? Yung binigyan ka na ng blessing ni Lord, tapos ang dami pang reklamo. Stop complaining. Kung ano po yun nandyan, blessing yun. Sa sobra po nating daming iniisip na gustong gawin ni Lord, wala na tayong maisip kundi mag-complain. Bakit ganito na lang yung damit ko? Bakit sila? Huwag mo i-compare. Bakit? Iba yung pinagdadaanan nila sa pinagdaanan mo. Baka mamaya, pagdaanan mo yung pinagdaanan nila, hindi mo kayanin. Di po ako galit. Isaiah 55:8-9, For my thoughts are not your thoughts, sabi ni Lord. Nor are your ways not my ways. Yung diskarte mo, hindi ko diskarte. Bakit nakikita ko yung future, hindi mo nakikita yun? Lesson 3, Abraham did not delay obeying. Sulat niya yan. Abraham did not delay obeying. Sino po rito nakakita na ng ganito? Delayed obedience is disobedience. Naniniwala kayo dyan? Sa mga magulang. Sino po dito nakakita na may anak na may tengang kawali? Yung mga kabataan, alam niyo yung tengang kawali? Nagbibingi-bingihan. Ito yung bro, yung wait lang, yung inutusan ka, bumili ka ng suka kasi nagluluto yung nanay mo ng adobo. Kailangan ng suka, sabi mo, wait lang. O di kumain ka ng naging prito na lang yung manok. Kasi nag-wait ka eh. Pag inutusan ka, sunod agad. Kasi urgent yun. Sa mga kabataan, ano sasabihin nila? Ako na naman. Bakit sasabihin, ako na naman? Hindi ka kasi sumunod eh. Kaya paulit-ulit sa iyo eh. Gets nyo? Hindi po ako galit. Gets nyo? Sa mga kabataan, kaya inuulit-ulit sa inyo yung utos? O inutusan kayo? Bakit kayo inutusan? Kasi nakita mo na madumi yung plato, hindi mo pa hinugasan. Kaya ka inutusan. Pero kung may kusa ka na nilinis mo yung bahay,
nilampaso mo, sinabunan mo yung buong bahay, sinunog mo yung buong bahay, ikukulong ka. Nag-gets niyo mga kabataan? Kasi ganun lagi yung magreklamo ng mga kabataan, Nay, buti ba si Moses? May 10 utos. Ikaw, napakadami mong utos. Paano nga hindi uutusan? Wala kang kusa. Gets? 4. Abraham would not let anyone interfere with him obeying. Si Abraham po nakafocus kung paano niya isacrifice si Isaac. Bakit? Sabi po dun sa verse, Abraham said to his young men, stay here with the donkey. Bakit niya sinabi yon? Bakit niya hindi sinama sa mountain? Kasi baka mamaya may pumigil. Naka-experience na kayo ng gano'n? Nagsasama kayo ng mga kasama nyo para pigilan kayo? Alam mo, galit na galit kayo? Pigilan mo ko sa sampalin ko, pigilan mo ko. Ha? Oh, kunwari, sampalin ko, pigilan nyo. Oy, pigilan nyo, pati nyo ako pinigilan. Kasi, sabi ni Abraham, stay. Kasi baka mamaya, hindi ko ma-fulfill. O kaya may mga magsasabi sa'yo, alam mo yung pupunta ka, pag may problema ka, alam mo yung mga pinupuntahan mo mga tao na pabor sa'yo yung sasabihin nila. Yung sa'yo kakampi. Di ba, imagine mo to, mga, pag nag-away ang lalaki at babae. Pag yung babae, sino tatawagan yan? Mga kaibigan niyang babae. Tapos pag sinabi, alam mo si Eddie, may problema kami ni Eddie. Oo, nung ikakasal pa lang kayo, talaga nakita ko na yun. Di ba? Yung mga babae, magkukumpul-kumpulan na yan. Stay here. Sabi mo sa katabi mo, stay. Matthew 16:21. Natatandaan niyo yung kay Peter? Tapos sinabi ni Peter, Lord, ayoko mamatay ka. Ano sabi ni God, ni Jesus? Get behind me, Satan. Si Pedro yun. Hindi lahat ng nagsasabi sa'yo ng positive, positive. Hindi lahat sa'yo nagsasabi ng positive sa'yo, concern. No? Uy, ano tayo? Malungkot ako. Aliga, inom tayo. Hindi lahat ng kaibigan mo magiging kaibigan mo talaga. Kaya dito, dapat meron kang wisdom. Alam ni Jesus na hindi na si Peter yung kausap niya. Demonyo na. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo lang, baka mamaya nakasalisi. Positive things happen when you distance yourself from negative people. Wow. Gusto mo yung magandang mangyari sa buhay mo? Sumama ka sa mga tao na positive. Hindi yung positive sa droga, ha? Yung positive yung pag-iisip. Yung mga negative people, tanggalin mo na sa listahan mo yun. Lesson 5. Abraham understood obedience is worship. Ano ginawa niya? Lad and will go yonder. Sabi niya, nung nasa baba pa lang sila, sabi niya, we will worship and we will come back to you. Alam niya na hindi mamamatay o alam niya na may gagawin si Lord kay Isaac. Sabi niya, doon sa mga tao niya, stay at babalik kami. Hindi niya sinabi, babalik ako. Kasi ipapatayin ko na eh. Pero sabi niya, we will come back to you. The sacrifice God wants is obedience. Sabi mo sa katabi mo, obedience. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang topic ngayon. We will worship, sabi niya. Ano yung dalawang nakita ko dito? Abraham's obedience. Ano pa? Isaac's submission. Kung si Isaac po hindi nag-submit, ano po kayang istorya mangyayari? At si Abraham ay kumuha ng kutsilyo at tumakbo si Isaac. Ang pangit, no? Pero sabi dito, yung submission na Isaac, napakahalaga. Kasi na-fulfill ni Abraham yung obedience niya nung sa Isaac, nag-obey din. Apostle wrote, I appeal to you, brothers, by the mercies of God, to present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Lesson 6, Abraham trusted God. Sino po dito ang willing magtiwala kay Lord? Tinatawagan ko na si Coco. Gusto po may ganun Coco eh. Amen. Sabi ko nga po kanina, alam niyo po, mahirap po magtiwala. Pero, sabihin sa akin, pero, kung susubukan mo si Lord, hindi ka na mahihirapang magtiwala. Tanong sa akin, bakit sila Ate Ani? Bakit sila Ate Ani?
ganun na lang magbigay kay Lord? Alam niyo, kasi na-experience nila nung walang-wala sila eh. Tapos ngayon blines sila ni Lord. Kaya nila magbigay ng 100,000 para kay Lord. Kung ikaw yun, 100,000? Sayang yun ah. Di ba pambayad din ng sasakyan yun? Pero bakit ganun kataas yung faith nila? Kasi yung experience nila kay Lord, hindi biro. Tayo po mga kapatid, we should trust God like Abraham. Sabi dito, nung papatay niya na, decided siya na patayin si Isaac. Ang salita niya lang kay Isaac, we will worship. Yung act ng sacrifice, worship. Yung act niya ng perseverance para patayin si Isaac, worship. Sabi po sa Hebrews 11:19, Abraham believed that God could raise the dead. And really, it was as if Abraham got Isaac back from death. Tingin po kayo dito habang pinapatay yung ilaw. Tingin kayo rito. Alam nyo, si Abraham, habang naglalakad sila papunta doon, ang iniisip niya na, coffin. Patay na yung anak niya. Ikaw, sineset mo na 3 araw, lalakarin, mamamatay yung anak ko. At hindi lang basta mamamatay, ako ang papatay. Okay lang sana kung na-aksidente, pero kung ikaw yung papatay sa anak mo, mahirap yun. Pero we should trust God. We should trust the process. Kung nahihirapan ka ngayon, kapit lang kay Lord. Joshua 6. Dito pa ako magtatapos. Dito pa ako magtatapos. Natandaan niyo yung si Joshua, nahati yung Jordan River. Si Moses po, nahati yung Red Sea. Kay Joshua, nahati yung Jordan River. Sabi po sa Bible, pag siya po ay tumapak, hindi po siya nabasa. Umihiwala yung Jordan River. Watch this. Sabi ni Lord, pagka nalampasan niyo yan, kumuha kayo ng 12 stones. Ilan? 12 stones. Tapos, ito yung gagawin yung remembrance. Memorial ang tawag ni Joshua. Memorial. Tapos, ilalagay yan sa pinto ng mga bahay natin. Tapos, may inutos si Lord. Sabi ni Lord, mag-Jericho march kayo. Ano gagawin nila? Jericho march. Sa Jericho march, ang sabi ng Panginoon, mag-Jericho march tayo, iikot tayo, pero walang magsasalita kahit isa. Siguro kung Pilipino yun, no? Ay, ayoko na dyan. Kasi umaga pa lang, marites na tayo. Eh. Pero imagine niyo, ang sabi ni Joshua sa tao, sa huling araw, doon lang tayo sisigaw. Sa 7 araw, walang sasalita. Ang makikita lang nila, yung 12 stones. Sino po dito marami mga pinagdadaanan this week? Yung totoo. Yung relationship ninyo. Amen. Yung finances ninyo. Amen. Ganito sabi ni Joshua. Lakad sila. Ikot sila. Jericho march. Tapos, bawal magsalita. Nakapalibot. Si Etilea yung kasunod ko. Bawal magsalita. Di action mo na lang. Pagod na ako eh. Alam mo sasabihin ni Joshua? Sabihin nun, tuturo niya yung 12 stones na nagsasabi, si Lord kumilos noon, kikilos din siya ngayon. Unang araw, di pangalawang araw, lakbay na, ikot na naman sila. Tapos hindi pa nila makita yung Jericho wall na nanginginig o may crack. Pag ikaw tayo, di ba pag ginando ka, nagipipikaw, wala nangyari.
Uwi na tayo. Ano sasabihin mo? Yeah. Yung 12 stones. Hindi. Lakad na naman. 3, 4, 5 days. Wala na namang nangyari. Napagod ka na. Ano nangyari? Hindi po sila pipi, ha? Ano, bawal kasi magsalita. Ano mo na naman sinabi yung sarap? Ano sabi? Tinuro na naman yung 12 stones. Guys, si Jesus, namatay sa atin, hindi walang kabuluhan. Sa tuwing may problema ka, lagi mong ituturo yung cross. Sa tuwing napapagod ka na, Lord, parang gusto ko nang bumigay sa anak ko, gusto ko nang bumigay sa relationship ko. Sabihin ni Lord, it is done. It is finished. Yung buhay ko kaya kong ibigay sa iyo. Yung kailangan mo pa kaya hindi ko kayang ibigay. Pwede ba tayong lahat yumuko at pumikit? Wala po munang didilat. Kung ikaw kinakausap ka ni Lord, na nagkukulang ka na ng trust sa Kanya, may trust issue ka kay Lord, at gusto mong ibalik yung tiwala mo kay Lord, pwede ka bang tumayo? Huwag mong pakialaman yung katabi mo. Okay lang nakaupo ka kung hindi mo feel. Kung gusto mong ibalik kay Lord yung trust mo, at may pagsubok kong pinagdadaanan ngayon, sabi mo kay Lord, Lord, hindi ako mahihiya na tumayo para sa iyo. Thank you, brother. God is healing you right now. Teach me to trust in you with all of my heart. Kantahin mo nga. To lean out on my own understanding. I just forget. You won't give me what I can't bear. Take me out. Lord, take me out. Lord, take me out. Lord, may nakikita po ako hirap na rin ito, Lord, sa sitwasyon niya. Lord, take her out. Lord, merong nakita kong pain. Pain sa heart niya. Lord, take her out. Lord, teach us to believe in your word na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Panginoon, yakapin mo ang bawat tao, Panginoon, na sumusuko sa iyo ngayon. Sabi, Lord, take over. Lord, hirap na ako, take over. Lord, pagod na ako, ikaw na. Kung ikaw yon na nagsasabi na pagod ka na, pwede mo itaas yung kamay mo sa Panginoon at nakikinig siya sa panalangin mo ngayon. At yung ikaw, nasa online, God is watching you. And God will reveal you, reveal His personality in you. Right now, pwede kang umiyak sa Panginoon. Pwede kang humagulgol kay Lord. Libreng umiyak. Pwede mong yakapin yung katabi mo. Pwede mong ipag-pray yung katabi mo. Pwede ka bang mag-release ng panalangin sa Kanya? Yakapin mo siya. Kung meron dito mga leaders, pwede pong lapitan yung nangangailangan na panalangin. Yes, Lord. Touch us, O God. Touch us, Lord. Lord, we believe you are here. And as we sing, Lord, teach me to trust in you with a loud voice. Teach me to trust in you with all of my heart. To lean not on my own understanding. I just forget. You won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't want... Lahat po tayo tumayo. Pwede ho bang nayakapin mo, babae sa babae, lalaki sa lalaki? Pwede ho ba tayo magyakapan habang kami po ay tumutugtog? Sige po, lumakad po tayo.
Pwede ho ba tayong yumakap ng babae sa babae? Yakapin po natin ang mahigpit. As is si Lord ang nagyayakap sa kanya. Lahat po ng mga kalalakihan, pwede ba tayong maghanap ng pwedeng yakapin? Yes, Lord. Sige po, ikot pa tayo. Libre pong umiyak sa Panginoon. Libre pong humagulgol kay Lord. Lord! Lord, hallelujah! Teach me to trust in you with all. Sige po, pwede po tayong umikot at yakapin ang bawat isa. To lean not on my own understanding, I just forget. You won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be dim. Let's pray. Lord, I speak blessing sa mga tao, Panginoon, na wounded ngayon. Lord, I speak healing sa mga tao nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng kagalingan. Sa mga taong malungkot ngayon, Panginoon, bigyan mo ng kaaliwan. Sa mga taong na mga problema, Panginoon, financial, Lord, dinadalangin ko, bigyan mo sila ng karunungan. Sa mga tao, Panginoon, na problema sa relationships, oh God, Lord, heal them. Give them knowledge, Panginoon. And Lord, sa aming church, Panginoon, dinadalangin po namin na maging instrumento kami, Panginoon, makita ng iba na kami sumusunod sa iyong kalooban. Sa iyong lahat ng papuri, pagsamba, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan nga na po natin na malakas ang Panginoon. Amen. Bago po tayo umupo, pwede bang kamayo mo yung katabi mo, sabihin mo, ang cute-cute mo pag pula ang ilong mo. Amen. Tayo po'y dadako sa ating, bilang ganun no? Dadako sa ating offering time. Tinatawagan po natin, sino po ang mahiwagang pwede manalangin? Manalangin po sa ating offering. Tayo po'y manalangin, Lord. Maraming po salamat, Lord, sa linggong ito, sa araw na ito, na kami po ay pinagsama-sama nyo para po sa pagpupuris po sa iyo, Lord. Maraming po salamat, Lord, sa mga tao na pumunta rito, sa mga tao na mag-aalay po ngayon para po sa inyo. Lord, maraming po salamat. Nawa po, yung mga magbibigay po ay inyong pong pagpalain kahit di po magbigay. Lord, sana po hanggang sa aming paglisan, sa aming pag-alis, Lord, gabayan mo po kami, huwag mo po kami pababayaan hanggang matapos po tong araw nito. Lord, maraming po salamat sa lahat ng pagmamahal mo sa amin, sa mga tao na nandito sa loob, kahit po na nasa labas. Maraming po salamat, Lord. Sa iyo po ang pagpapuri at pagpasalamat sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak, na si Jesus. Amen. 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 Tayo po'y mag-closing prayer. Tago pala si Pastor Anthony. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. And let's close in prayer. Father God, we thank you so much for this wonderful morning that you give to us. Thank you for the life of Abraham,
Lord, tunay nga po na napakahirap sumunod sa iyo. Marami pong bagay na dapat isakripisyo, maraming bagay na dapat isaalang-alang sa mga dinadaanan po namin, sa mga present situation namin sa buhay namin. But Lord, thank you po because meron kaming titingnan na we need to obey because sometimes we don't know kung ano po yung mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin. Ang tangi lamang po namin dapat gawin ay sumunod sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa umagang ito and we declare blessing. Ingatan mo po ang bawat isa. Indeed, O God, sa aming araw-araw, sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang tahanan, Ikaw po yung manguna, mag-glorify ka sa aming buhay. Muli po, O God, nagpapasalamat po kami sa iyo. Ito po ang aming talangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. God bless everyone. Magkamayan po tayo habang tumugtugtog. And I